Are we excited to listen the Word of God? Glory to God. God is a good Father. Amen. So pang-apat ngayon sa atin pong pag-aaral about the ascension of the Lord Jesus. The ascension. Nakita natin doon yung 7 ways the ascension benefits you. At nais kong basahin yung mga ilan at dahil nais natin matapos to today, nasa pang part 4 na tayo dahil sa sunod po na mga Sundays, the following Sundays ay tututok na po tayo sa Book of Revelation. Book of Revelation. Very exciting na pag-aaral ang Book of Revelation. Symbolicals po ang nandoon. Ang marami nating makita, mga symbols. Mahirap unawain. But by the help of God, through the Holy Spirit na nasa atin, maunawaan natin ang atin pong nababasa at napapag-aralan sa Book of Revelation. Noong nakaraang Sunday, sinimulan ko na pong i-tackle yung Feast of Israel. At mayroong 7 feasts doon. Actually, may mga ilan pang feast sa Israel. Kasama doon yung Hanukkah. Hindi yung Hanukkah feast. Pero doon sa 7 feasts ng Israel, nabanggit ko na po, yung 7 mga kapistahan ng Israel, ang una doon ay yung Feast of Passover. Pangalawa is Feast of Unleavened Bread. Pangatlo yung Feast of First Fruit. At pangapat yung Feast of Pentecost. Panglima yung Feast of Trumpets. Panganim, Feast of Atonement. At yung pangpito ay Feast of Tabernacle. Now, nasabi ko po na yung apat doon, mula sa Feast of Passover, Feast of Unleavened Bread, Feast of First Fruit, and Feast of Pentecost, yun po ay fulfilled na yung reality. Fulfilled in the person of Jesus. Bakit reality? Dahil ang Panginoon po ang realidad dun sa ginagawa nilang kapistahan. Naalala natin yung Passover, nagmula yan doon sa Egypt. Yung ang mga Israelite ay magkakaroon na po sila ng Exodus. No? Exodus, ito yung exit. Lalabas na po sila sa Egypt. At mayroon pong judgment ang Diyos po sa bansang Egypt. Ang papatayin, ang tatamaan po ay yung mga panganay na anak ng mga lalaki. Firstborn male. At yun po ang target ng angel of death. Lahat ng mga anak na panganay na lalaki, mamamatay. At dahil yung mga Israelites ay nandoon po sa Egypt, nakatira sila doon sa isang lugar na tinatawag na Goshen, at nasa loob po ito ng Egypt. So, ang Panginoon, dahil mayroon siyang pinadalang angel of death, na walang ibang hatid para sa bansang Ehipto ay judgment sa mga panganay na anak ng mga lalaki, ang Israel ay mayroon namang good news sa kanila. Yung mga hayop, mga inosenteng animals, papatayin, at yung kanilang dugo ay gagamitin na ipapahid po sa mga doorpost. No? Mga poste ng kanilang pintuan. Dahil pag nakita ito
ng angel of death, lalagpasan lang po yung bahay na yan. Lalagpasan lang po yung pamilya na yan. Ibig sabihin, I will pass over you. Yan ang sabi ng Panginoon, I will pass over you. Pass over. No? Dahil meron pong blood. Yung blood, sumisimbolo doon sa may namatay. Ito yung inosenteng hayop. Now, si Jesus, siya po yung ating Passover. Hello? Alam po nyo, doon sa Egypt, di ba, firstborn male, yung tinamaan na namatay, anak ng Diyos. Nag-iisang anak, lalaki. Alam ba ninyo yan? Nung magkatawang tao, Panginoon? Amen? Di siya babae. Yun po ay substitution. Substitutionary. Instead na mamatay ng mga panganay ng mga anak na lalaki doon sa Israel, yun ang mamatay, mayroon pong pumalit. Substitute. Amen? So nabuhay po ang mga panganay ng mga anak na lalaki. Kung si Moses ay panganay na anak na lalaki, hindi na po tinitingnan ng angel of death dito, prophet ka ba? No? Ikaw ba yung leader dyan sa church na yan? Marami ka bang nagawa ang kabutihan sa bayan? Hindi na po titingnan ng angel of death. Ang tinitingnan, panganay na anak na lalaki. Papatayin. Pero ang sabi ng Panginoon, pag mayroong blood, lalagpasan mo ito. So ang salvation ng mga taong ito, na doon sa blood. Amen? Substitute. Mayroong namatay, kapalit doon sa kanila. Now si Jesus, siya yung Passover. Lalagpasan ka ng judgment. Instead na kapahamakan sa'yo at sa akin, I will pass over you dahil mayroong pumalit as a substitute. Siya yung umako. Naintindihan po ba ninyo? Yun yung Passover. Jesus, siya yung Passover natin. No? Now, sa Feast of Passover, natapat po nung si Jesus, siya yung substitute. Napapatayin. Natapat po sa araw ng Feast of Passover ng Israel. Hello? Hindi po ito coincidence. Talagang God's appointment. Following day, kanila ang pagka-count po ng araw. Sa atin, kinabukasan mag-count ka, alas 5 ng umaga, alas 6. Sa kanila, gabi pa lang ng alas 6, simula na yung umaga. Magsisimula na yung panibagong araw. Hello? Alas 6 ng gabi, magsimula na yung counting sa panibagong araw. Susunod na araw, gabi sa atin, gabi din sa kanila yon, pero nagsisimula na yung panibagong araw na yung katawan ng Panginoon na isa-sacrifice, wala pong kasalanan. Malinis, holy. Na ang unleavened, nag-signify na walang patubo, sumisimbolo doon sa walang kasalanan. Walang papaalsa. So si Jesus, yung katawan niya na inendog, talagang pure. Hindi siya defiled. Tapos sunod na feast na sineselebrate ng Israel, Feast of First Fruit. So 3 days na Panginoon namatay and 3 nights. Pagkatapos niyan, nabuhay siya muli. Si Pablo sumulat, siya yung first fruit ng resurrection. Walang ni isang unang nabuhay muli tulad sa pagkabuhay muli ni Jesus. Yung mabuhay muli, yung si Lazaro, saka yung anak ng isang widow, na-resurrect yun. Tulad lang din sa'yo. Nabuhay muli as tao. Pero nung si Jesus ay ma-resurrected, yung katawan na mayroon siya, glorious. Si Lazaro, hindi po glorious yung katawan. Nung balik lang yung katawan niya, yung buhay niya doon.
Nag-gets ninyo? Yun yung resurrection nila. Bumalik lang sila doon sa dati nilang katawan ng buhay muli. Pero yung resurrection ni Jesus, yung katawan niya, iba na po. Amen. Pareha yung katawan natin sa Kanya nung siya ay nagkatawang tao. Wala lang kasalanan. Nagugutom, inaantok, gusto matulog, inaalagaan, without sin. Pero katulad sa atin, na katawan, pero nung ma-resurrect si Jesus, ibang klase na po. First fruit. So yung reality, naganap at natupad doon sa buhay ni Jesus. Ang mga audio hanggang ngayon, lagi pa rin nila sineselebrate, hindi nila nakita yung reality nangyayari na pala. Si Pablo, nabuksan yung isip. Ito yung ginagawa namin. Ito pala nangyayari na. Tapos after ng Feast of First Fruit, yung Feast of Pentecost, yun yung pagbaba ng Holy Spirit. Natapat po sa pang 50 days, pagkatapos mabuhay muli si Jesus. Grabe, nandun na po yan sa Bible. Yung Pentecost, pang 50 days. Yun yung pagbaba din ng Holy Spirit. Day of Pentecost, fulfilled. Kung hindi umakyat si Jesus, hindi bababa yung Holy Spirit. Si Jesus pa rin ang mayroong ano doon. Dahil mayroong ground ang Panginoon na babawa siya sa lupa, maninirahan siya sa mga tao dahil ang kasalanan ng tao, bayad na. Dati, hindi siya makakapanahan sa ating puso. Yung mga Israelite, pinatawad sila, may fellowship sila sa Panginoon, pero ang Espiritu ng Diyos wala doon sa kanilang puso. Kaya nga sa church, na kinompos ng Panginoon, nagsimula sa mga Hudyo, at nagpapatuloy ito sa pamamagitan ng mga Hintil, composed of Jews and Gentiles yung church. Babalik sa kanila, yun yung church, mga Hudyo believers at mga Gentile believers. Hindi po kasama doon yung mga Old Testament prophets sa church ng Panginoon. Ito yung bride, the bride of the Lord. Nandoon sila sa kaharian ng Diyos. Sa bangkete, alam niyo may bangkete na magaganap? Yun ang pupuntahan natin mamaya din. Ito yung parang kasalan ng bride at saka ng groom. Ano, pag kinakasal po yung groom sa bride, may mga friends po yung groom. Isa sa mga friends dito ng groom, Abraham, David, Daniel. I-mention na niyo, Moses, mga great men of God. Hindi po sila part ng church. Ang church po nagsimula when Jesus ascended and the Holy Spirit came down. So at least ma-educate po kayo. At unti-unti nyo makikita yung mensahe ng Panginoon doon sa Matthew, yung 11th course na minsan confusing sa body of Christ, eh hindi nila naintindihan ano ba talaga ang dapat nilang tatayuan sa rapture. Kasi mayroong tinatawag na pre-trib, mayroong mid-trib, mayroong post-trib. Pre-trib, ibig sabihin, before tribulation, magaganap ang rapture. Mid-trib, sa kalagitnaan po ng tribulation. Post-trib, pagkatapos po ng tribulation. Bakit may post-trib? Kasi nandun sa Matthew. Pero pag titingnan mo yan, nagsasalita ang Panginoon, hidden pa po ang church. Wala pang church that time. Kausap niya yung elect people, chosen people, ang Israel. Minsan, may naririnig tayo, ang magpapatuloy hanggang wakas ay maliligtas. Confusing tayo yun. Samantalang, naririnig natin ang kaligtasan by faith through the grace of God. Tapos ang magpapatuloy. Kasi mayroon tayong nakikita doon sa Matthew, kinuha mo ito, kausap ng Panginoon this time, chosen people, ang Israel. Hindi po church ito.
Ang church po, bago umalis si Jesus, laging lumalabas sa bibig ni Jesus, the kingdom of God, the kingdom of God, the kingdom of God. It's about the church where God rules. Hello. Pag titingnan mo sa Matthew, mayroon talaga doon na may tribulation, unang tribulation, tapos babalik si Jesus. May naka-highlight doon na nanatili hanggang wakas, maliligtas. Yun po ang mangyayari sa Israel. Kasi they refuse to receive their Messiah even at this time. Dadaan po sila ng great tribulation. No? Great tribulation. So mamaya makikita natin yung pagbabalik ng Panginoon. Mayroong phase 1, mayroon ding phase 2. Ang phase 1, ang mga believers na po makakakita sa Kanya. At nandoon siya in the air. Ang phase 2, lahat ng mga tao, pati unbelievers, makakakita. Pero nandoon na po siya, naglanding sa Mount of Olives. Iba po yung in the air. Hangin yun. Iba po yung naglanding. Ito, before tribulation. Papakita siya sa mga believers. Dito, after tribulation. Kasi ililigtas na po niya yung mga remnants. Ito mga Israelites. Bunga doon sa 144,000 na mga evangelists, ito yung mga Hudyo. Bawat tribe, mayroon silang 12,000 pinili ng Panginoon, gagawin ng Panginoon evangelist. Isa po sa ultimate goal ng Panginoon para dito sa mga evangelist, yung mga Hudyo. Kasi hindi sila nanampalataya na si Jesus ang Messiah. Tapos yung mga tira-tira ng mga hintil, na may mga believers noon na hindi tapat. No? Worldly ang pamumuhay, parang tulad sa wife ni Lot na nakatingin sa mundo. Hindi makagalaw sa kaharian ng Diyos para tumigas. Walang kabuhay-buhay. Asawa ni Lot. Nandoon yung favor ni Lord sa kanila. Marami mga tao ngayon hindi makakagalaw sa kaharian ng Diyos. Kasi ang kanilang mata lagi nakatingin. Yung attachment nila, puso nila ay nandun sa mundo. Maiiwan ka talaga. Naiiwan kayo yung wife ni Lot. Amen? May mga maiiwan. Yun yung sinasabi ni Jesus na 5 foolish virgins. Virgin, alam natin, ibig sabihin pure. Undefiled, holy. Kaso lang, foolish. Saan sila naging holy? Saan sila naging pure? Saan sila naging undefiled? Doon sa ginawa ni Kristo. The blood of Jesus. Yung sacrifice ni Jesus ang nag-cancel at nagpawalang sala sa mga taong ito. Pero dahil ang buhay nila, hindi po nila pinapapagamit sa Panginoon. Sa pagbalik ni Jesus. Ayun. Now, nandiyan ba tayo? So, Feast of Pentecost, after dyan, yung Feast of Trumpets. Tapos, Feast of Atonement. Ang atonement, ito na po yung pagbabalik ni Jesus para sa Israel. Day of Atonement. Tapat sa Day of Atonement, salvation ng mga remnants. Mula sa kanilang mga kaaway. This time, lahat ng mga bansa na nagkakaisa against Israel, by the power, parang apoy lumalabas sa ano niya, sa bibig. Amen? With thousands upon thousands of angels, alam po niyo, ang mga theologian, kinompute nila kasi 10,000 upon 10,000 upon 10,000, millions of angels. Mighty creatures. Kasama ni Jesus. Hello? Yung mga Israelite na mapapaligiran ng kanilang kaaway, yung mga kaaway nila, mayroon na rin mga anointing ng kadiliman. Di na mga normal. Sa palagay niyo si Hitler, normal pa ba yung pag-iisip? Normal bang ganun sa kanya? Milyon-milyon pinatay ng mga Hudyo? This time, mas grabe. Mga national leaders, mga leaders ng mga militaries,
Iba po yung mga spirit. Dahil meron na po silang marking. Hindi po to literal. Kung ikaw po namarkahan na ikaw ay pag-aari ng Diyos through the Holy Spirit, ganun din yung marking. Yung loyalty mo, devotion mo. Hello? Now, ang pag-aaral sa Book of Revelation, very exciting. Kasi kung yung 4 po fulfilled na ito, yung 3, ano yung feast ng naiwan na is about to be fulfilled? Wala na pong ibang prophecy na inantay ngayon na mangyayari sunod na kalendaryo ng Panginoon. Halos lahat ng prediction, kahit yung sinasabi ni Jesus, war, famine, ano pa mga sinasabi ng Panginoon. Sa war, World War I, World War II, at may mga bansa, kahit sa panahon natin, may nagkakalaban-kalaban, nangyari na earthquake, famine, diseases. Marami na mga tao na mamatay sa karamdaman. Isa na lang ang inantay. About sa sign na ang gospel po ay maipangaral na sa buong mundo, at sign na yan na malapit na pagbalik ni Jesus. Through internet. Hello? Through technology. At ang dami mga missionary. Marami mga churches na ngayon na nagkalat. Ang mga Muslim countries, mahirap po pasukan yan kasi ang Muslim talagang iba paniniwala nila about Jesus. Si Jesus sa kanila is only a prophet. Mahirap pasukan. Pero pag pumunta ka sa Saudi Arabia, Dubai, Brunei, basta sabihin niyo Muslim countries, may mga churches na po. Communist countries like China, tinatawag ito na Iron of Curtain ang China. Bakit Iron of Curtain? Halimbawa, sa bahay mo may kurtina ka. Kakapasok ka ba kung ang kurtina mo bakal? So, ito ang sinasabi ng mga theologians, ang bansa ng China parang mayroong curtain of iron. Iron curtain. Mahirap talaga pasukan ng gospel. Pero isa sa pinakamalaking revival ngayon, nowadays, ang China. Dahil sa mga underground churches, million-million po. Kung maraming mga tao sa China, dami din mga naligtas. This time. Hello? Alam ba natin yan? So kung sign about sa preaching the gospel, worldwide, fulfilled. Ang inaantay na lang talaga, rapture. Ang inaantay, rapture. Now, pag-aaralan po natin yung Book of Revelation, lilitaw po yung 3 that is about to be fulfilled. Feast of Trumpets, Feast of Atonement, and Feast of Tabernacle. Hindi po natin masyado maintindihan yung Revelation kung hindi natin alam yung history ng Hodyo, yung language nila, at di natin alam yung kanilang culture. Sa panahon na sinulat po yung Revelation, nasa persecution po ang church. Para hindi maintindihan na mga nagpe-persecute na ikaw, believer, gumagamit sila ng language na sila nagkakaintindihan, minsan symbols. Hello? Ngayon nga, magugulat tayo yung mga pagsulat nga ng mga millennial. Where na you? Maintindihan mo yung where na you, pero kung nung 1970s ka magsasalita, where na you, hindi ka maintindihan. Anong where na you? Dito na may. Nag-gets niyo yan? Ha? Pumunta kayo dun sa mga probinsya na may mga edad na at sabihin nyo, Lola, dito na may. Hello. Nag-gets ninyo? Mayroon silang language na yung mga nagpe-persecute, di kanila maunawaan. Yun ang revelation. Na nireveal ng Panginoon kay John. Binigyan siya ng wisdom. Minsan, mga symbolics ang nandoon. Hello? Very exciting po ang pag-ano natin. So, pang part 4 na po tayo sa ating pag-aaral po doon sa The Ascension. Anong mayroon na mga benefits ang mga mananampalataya nung ang Panginoon ay umakyat. Nabasahin ko po yung mga ilan at pagpapatuloy natin sa mga ilan na lang na natitira. And nais ko pong tapusin dahil sa sunod na linggo, Book of Revelation na po tayo. Sana matapos natin yan within this year. Kasi chapter 1 hanggang chapter 22 po yan.
Alam niyo, pag naintindihan at naunawaan niyo yan, sobrang blessed kayo. Walang ibang books na pag binasa mo ito, binabasa mo ito na out loud, may promise na i-bless ka ng Panginoon. Mayroong blessing. Walang ibang book sa Bible, Book of Revelation. Maniwala kayo. Pero ito yung book na hindi binabasa ng marami. Ito yung book na hindi masyado pinangangaral ng marami. Bakit? Symbols nga ang marami doon. Now, doon sa 7 ways the ascension of Jesus benefits us. Number 1, it establishes Jesus as the reigning king over all powers in all ages. Tapos na tayo dyan. Number 2, it gives us access to God's throne for mercy and grace. Tapos na tayo dyan. Number 3, it provides an advocate on earth whose presence is limitless. Pinadala yung Holy Spirit para si Jesus hindi na limitado sa isang geographical area. Through the Holy Spirit, kaya na ang Panginoon sa isang, same time, in many places, kaya ng Panginoon nandun siya through the Holy Spirit. Amen? Hindi na siya limitado. Intindihan ba niyo yung Tagalog ko? Ako, hindi ako masyado nakaintindihan ng Tagalog ko. Number 4, it gives us the spoils of Christ's victory. So, mayroong mga gifted leaders, may mga natanggap tayong mga spiritual gifts. Ang mga members din, mayroong mga spiritual gifts, at least isa. Yung isa na yan, doon ka laging magkakaroon ng oil, langis. Kasi hindi mo magagampanan yung gift mo without the oil. Kaya pinadala ang Holy Spirit para maging witness tayo ng ating Panginoon. You are a witness of Jesus. Hindi tayo Jehovah Witnesses. A witness of Jesus. Amen? Alam ba niyo yan? Sinabi yan sa Acts chapter 1. Bababa ang Holy Spirit, magkaroon tayo ng kapangyarihan. Kasi kung wala yung langis mula sa Panginoon, kaya tinawag itong mga disciples na bagayag, tinawag sila. Kung wala itong langis, walang saysay. So yung gift na mayroon ka, yun po ang laging dadapuan ng langis. Di ba sabi doon sa Genesis 32, alam ba yung Genesis 39 verse 2? And the Spirit of God was with Joseph. Anong mayroon doon kay Joseph? Mayroon siyang gift. Kasi tinawag siya ng Panginoon. Gift of an interpreter. So, nandun din yung Holy Spirit para ma-fulfill. Pag mayroon kang gift, mayroon kang kasama doon. Anointing ng Panginoon. Kaya walang mananampalataya na wala pong gift. Baka yung gift mo, intercession. Basta mayroon ka lang heart na ipag-pray sila. Ipag-pray at church, ipag-pray mga kapitbahay. Hello? That is the gift. Mayroon kang gift mag-worship. Basta gusto mo mag-worship. Mayroon kang gift tumulong. I-bless mo ang church. I-bless mo ang mga lingkod ng Lord. Amen? Laging may supply na langis para ikaw ay laging nasusupplyan ng blessing. Alisin mo yung langis mo sa buhay, magkakaproblema ka sa financial blessing. Alisin mo yung langis. So it gives us the spoils of Christ's victory. Isa sa benefits sa pag-ascend ng Panginoon, nagbibigay siya ng mga spiritual gifts at mayroon tayong mga gifted leaders. Number 5, it gives us longing for His return. Yun ang number 5. Sa pag-ascend ng Panginoon, it keeps you longing for His return. At Jesus' ascension, yung pag-akyat ng Panginoon, the two angels declared, imagine that, two mighty creatures, this time naghayag. After yung King of Kings nagsasalita, King of the universe, visible and invisible universe, yun yung nagsasalita sa mga disciples. Na habang nagsasalita, kinakausap niya yung kanyang mga alagad. Unti-unti lumulutang. Imagine na, hari ng mga hari nagsasalita, lumulutang. Sinalo ng ulap. Ito yung clouds of heaven. Na sinasabi ko sa inyo, like a portal. Hindi ito ordinary clouds, clouds of heaven. Ito yung visible glory of God. Na nakikita ng mga Israelites doon sa wilderness na sinasamahan sila sa loob ng 40 years.
Sa atin dito, tumatay lang balahibo natin. Gusto mo na every Sunday na sa church ka kasi tumatay lang balahibo mo. Nandiyan talaga presence sa Panginoon. Bakit? Tumatay yung balahibo ko. Sa kanila, hindi lang tumatay yung balahibo. Nandoon talaga yung ulap. Visible. Glory ng Panginoon. Nandoon talaga yung presence na tinatawag na Shekinah glory. Pero nagawa pa nilang mag-rebelde sa Panginoon. Ha? Nagawa pa nilang mag-rebelde. Hello? Nandoon po ang presence sa Panginoon. This time, ang sumalo kay Jesus, the visible glory ng ating Panginoon. Tapos mayroon dalawang mighty creatures. Mighty creatures na Panginoon, ito yung angels na nagsasalita. The two angels declared, this same Jesus. Pag ang mga ipinangangaral sa inyo, hindi na about Jesus, huwag na kayo makinig. Mga pinangangaral, sarili na nila, sila yung appointed son, delikadingdong na yan. The same Jesus, kaya nga, yung two angels, hindi mo mapagkamalan na ito galing sa kadiliman kasi ang kanilang inihayag, yung nag-disappear na Jesus. The same Jesus. Kaya maganda po sa church ang pinangangaral, Jesus, Jesus, Jesus. Kasi pati yung mga angels, ang gusto nilang ibahagi, Jesus. Amen. Jesus. The same Jesus who has been taken from you into heaven. Kasi nag-disappear, di ba? Pero nawala. Parang sinasabi na, dinala lang into heaven. Yes, nag-disappear, pero nandyan siya sa ibang uran, sa heaven. So kung may mga taong naniniwala na walang langit, problema na nila yun. Kasi yung angels galing sa langit, si Jesus pumunta ulit sa langit, ay yung mga angels tumulong na sa atin sa mga tao, tumulong na sa mga tao, na yung Jesus na galing sa langit bumaba at bumalik doon, papuntang langit, siya yung nagsasabi, yung mga angels, yung nawala, na hindi na nyo nakikita, na nagsasalita pa kanina, nandoon na sa langit, bumalik na. Kung may mga tao ngayon na hindi pa rin naniniwalang may langit, iwan ko na. Amen? Kasi ang kanilang katwiran, hindi kasi namin nakikita eh. Sino sa inyo dito na nakakita na sa puso mo? At dahil hindi mo nakita, sasabihin mo, wala akong puso. Bakit? Hindi ko naman nakita eh. Sino sa inyo dito nakita mo na yung brain mo? At dahil hindi mo ba nakita yung brain mo, sasabihin mo, wala akong brain. Ay problema mo na yan. Hindi lahat ng mga hindi nakikita na sinasabi ng Bible at talagang hindi mo nakita, hindi totoo. Amen? Kasi kung naniniwala ka sa pinaniniwala ng marami na walang langit, kawawa ka naman. Wala namang bayad ang maniwala. Wala namang mawala sa'yo. Pag hindi ka maniniwala, mas lalong kawawa kasi anong dahilan? Bakit hindi ka naniniwala? Mababaw lang. Hindi ko kasi nakikita. It keeps us longing for His return. This same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen Him go into heaven. Kaya nga, mangyayari uli, parang tulad na tulad, same setting, nandoon yung clouds of heaven, hanging. Ha? Nandoon yung clouds. Nandoon ang Panginoon in the air. Ito yung first or phase A or phase 1 sa second coming of the Lord. Makikita siya ng mga believers lang. Sasalubong ang mga mananampalataya na sa libingan. Alam po nyo, kung ang bahay mo at doon ka nakatira malapit sa libingan, sa cemetery, maririnig mo yung mga ingay kasi magbibiakan po yung mga libingan. Mayroong reaction yan para magkaroon ng earthquake pa. Yung kausap mo na kasama siya ma-rapture, kumakain kayo doon sa McDo, ikaw pa yung nag-order, pinakain mo, iniwan ka pa. May naiwan doon na pitaka, may naiwan doon na relo, may naiwan doon na cellphone, naiwan yung sapatos. Hindi mo na kailangan yung sapatos doon.
Hindi na ipapasaba yun. Baka magbibinta ka pa doon ng surplus na sapatos. Amen? Iba na yung mga sandalyas natin. Provided yan. Everything, pagpasok mo doon sa realm na yan, lahat provided yan. Yung ngipin mo medyo kulang-kulang na, ipoprovide. Ngipin po na nagniningning. Yung mga mata natin na may mga katarak na, Panginoon. Mata po na talagang nagliliwanag na. Nakakakita sa mga hindi nakikita natin ngayon. Yung pandinig natin na lumalabo na, that time, malinaw na malinaw. Yung may mga arthritis na tayo, hirap na tayong umakyat sa hagdanan. Panginoon. Hello? Excited ba tayo niyan? Mukhang si Nanay Maria lang ang excited. Ha? The ascension creates a longing for Jesus' return. Yung ascension po ng Panginoon, nagkikreate siya ng pananabik sa puso mo sa kanyang pagbabalik. Ang gusto lang ibigay na impression ng angels, yung nakita nyo na wala, same din ang mangyari. Babalik siya, galing sa langit. Babalik, makikita nyo. Ganong setting, nandun din siya sa cloud. Kung paano siya nakapasok diyan sa clouds of heaven, ito yung visible glory ng ating Panginoon. Tayo din, sa salubong. Ikaw at ako magta-translate ang katawan mo into a glorious body. Ha? Kaya Doming, pag nakita tayo doon, pag gano'n naman. Kasi ibang klaseng katawan. Makikita mo na yung height mo dito, hindi na po medyo may kulang. Ha? Ngayon, medyo nagdududa ka po kang may kulang tong height ko, ha? Kasi perfect stature. Ha? Nainggit ka, wala kang abs. Yung abs mo napunta sa mukha. Talagang ang katawan natin dito. Amen? Gusto ko kayong dalhin sa ganung pong reality. Kasi mangyayari talaga yan. Ang Diablo, gustong i-paint ng Diablo sa isipan natin yung mga nangyari dito sa mundo. Hindi mo makita ano yung reality sa future mo. Kaya pag nakikita mo yung mundo, you're alone, you're lonely, very sad, ganito. Kaya minsan, naramdaman ni Doming, Lord, kailan mo pa ako bigyan ng partner? Amen? Kasi nadadala po sa palibot at sa mga pangyayari. Pero pag lagi ka nakatutok, ito yung reality ng buhay mo. Wow. It creates a longing for Jesus' return. Yung sinasabi ng mga angels, nagbitaw at nag-iwan ng mga salita. Babalik ang Panginoon. Si Jesus sinabi na niyan, paulit-ulit sa kanyang mga disciples, babalik siya. This time, creatures talaga from heaven, no? Grabe yung back-up ng ating Panginoon. Para maniwala lang ang mga tao na babalik siya. Kung hindi ka na naniwala, mukhang delikado na talaga. Amen. Kasi nagsalita na yung hari ng mga hari. Tapos nagsalita pa yung mga angels. Kaya itong mga disciples na ito, after this, at nabuhusan sila ng langis ng Holy Spirit, ng kapangyarihan ng Panginoon, pumasok sa kanilang katawan. This time, they were filled with the Spirit of God. Kahit mamamatay sila sa pangangaral, di na natatakot. Hindi na mo pinag-uusapan dito yung pera, bahay. Di ba? Yung mga properties nila, yung kanilang mga ari-arian, kayamanan, inilagay na lang dun para magamit sa mission. Nalala ba nyo, mayroong mag-asawa doon na pretending? Bininta nila yung lupa banda sa Arinda. Kung taga-Arinda yun, halimbawa, nabinta ng mga 5 million, sinabi lang doon, 2 million lang ang pagkabili o ito lahat. Parang gano'n nangyari. Nabinta ng 5 million, ang ibinigay doon 2 million, at sinabi nila, yun lang. Wala pong sinabi ang church at saka ang church leaders na lahat na pagkakitaan mo sa lupa, kung nabinta mo ng 5 million, ibigay mo, wala. Hindi mo pwedeng sabihin doon na 2 million lang kasi hindi naman nag-demand na parang magpa-impress ka lang sa church na ang lahat, grabe yung sacrifice mo, binigay, pero yung 3 million pala, kahit magbigay ka lang ng 10 pesos, okay lang yun. 100 pesos, okay. Huwag ka lang magsinungaling na parang iparamdam mo na grabe yung sacrifice. Bininta ko yung 5 hektaryan na
Nabenta ito ng 5 million at sabihin mo 2 million, lahat yan, 2 million. Malaking kasinungalingan. Kaya na nangyari? Diba, nauna yung sino ba yan? Si Sapera. Kaya namatay sila sa Sapera. Sapera ba? Sapera pangalan? Oo. Pangakala nyo. Sapera pangalan doon. I-check yung Bible nyo. Sapera pangalan. Sapera sila namatay. Amen? Magiging totoo tayo. Yun ang ano ng Panginoon doon. Wala namang hadlang sa'yo kung ibibigay mo lang kalahati. At least, sacrifice mo yan. Kinip mo para sa sarili mo yan, sa pamilya mo. Pero yung sasabihin mo, lahat binigay ko na, ay malaking ano yun. Hindi nila na-enjoy, pati yung naiwan na pera. Hello? Masarap maglingkod sa Panginoon, basta maging tapat lang tayo. Tatanggapin naman ni Lord kung anong meron kayo. Amen. So, it creates a longing for Jesus' return. Now, punta tayo sa Philippians chapter 3, verses 20 and 21. So ngayon, bibigyan ko na kayo ng mga sunod-sunod na mga verses. Philippians 3, 20 hanggang 21. Philippians 3, 20. So, babasahin ko po dito. For our citizenship is in heaven. Now, marami dito sa inyo, tatlo po yung citizenship nyo. Filipino citizen, senior citizen, saka yung citizenship sa heaven, in heaven. For our citizenship is in heaven. Amen. From which we also eagerly wait. From which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus. Yun ba talaga ang laman ng puso mo? Talagang eagerly? Nandun ba talaga yung pananabik? Dahil alam mo, hindi ka talaga tagalupa. Yung citizenship natin, heaven. Amen. Maraming mga tao ayaw nilang umalis sa lupa kasi napakaraming ari-arian meron sila. Parang ang attachment nila sa ari-arian sobra. Kaya mapalad yung mga tao na wala masyadong, amen? Halos ayaw na nilang iwan ang mundo. Oh. Ang citizenship natin is in heaven. And verse 21, who will transform our lowly body. Lowly. Yung body na mayroon tayo ngayon, lowly lang yan. Hindi pa talaga ano yan, yung body na talagang mapapawaw ka. Na yung paglilingkod mo sa Panginoon, hindi mo talaga panghihinayangan. Na hindi mo masasabi na, noong nagsimula ako maglingkod sa Panginoon hanggang ngayon, nagkaano na talaga ang buhay ko tuloy. Yung parang, sorry sa salita na, kalitsi-litsi. Ha? Parang anong buhay, malas-malas. Alam po niyo kung totoo talaga ang pagkakilala niyo sa Panginoon at totoo yung pagtitiwala niyo sa Panginoon. Lalo na, sa kanyang pagbabalik, verse 21, who will transform our lowly body. Itong lowly body, mababang uri. Nagkakasakit, nagkaka-omicron, nagkaka-COVID, nagkaka-arthritis. Basta lahat. Subject yung katawan natin dito sa mga karamdaman, gutom, sakit, kahit man sa kamatayan. Lowly body ito. Pero itatransform ng Panginoon, who will transform our lowly body that it may be conformed to His glorious body, to His glorious, ibig sabihin, maging tulad sa Kanyang glorious na katawan. Dati, sinasabi ko lang sa inyo, dahil alam ko na sa Bible, ngayon, pinakita ko na sa inyo kung anong nasa Bible. Who will transform our lowly body, ito yung ililibing ito pag namatay, that it may be conformed to His glorious body, according to the working by which He is able even to subdue all things to Himself. Now, libre ito.
Hindi mo ito babayaran itong katawan na ito. Pag nagpapakilay ka, pag pinapapaganda mo yan, pinapapatato, yung ilong mo, pag gagandahin mo, gamitan ng silikon. No? O ano pa yung mga nilalagay nila ng mga tawag dyan? Kung saan kami noong nakaraang mga linggo na nagpagupit. Yung wife ko, si Jed, si Lovelyn, saka napakulay ng buhok. Merong isang ano doon, parang naggupit kay Lovelyn, yung ilong na ano, para bang halos puro ilong na lang makikita mo, lumaki na maga, na wala na ba sa ano ba, korte? Kasi pag nagkamali, hindi pala totoong collagen ang nailagay, hindi mo alam, formalin na pala nandoon. Awa ko, mabuti na lang, uso ngayon yung face mask. Lagi na lang ganyan. Minsan lumalabas kasi nagsasalita. Talagang parang ilang beses binugbog sa loob ng ring. Talagang namaga na ibang klaseng ano. So, pagpapaganda sa katawan, sa mukha, binabayaran mo, pero itong glorious body, libre lang yan. Yung eternal life na papasok dyan sa glorious body, libre lang yan. Lahat na ibinibigay ng Diyos sa'yo, libre. Maglingkod sa Panginoon, libre. Bibigyan ka ng Holy Spirit, libre. Ilalagay ka doon sa kanyang karyan, libre. Ang tao lang po naglalagay ng barrier. Dos and don'ts, dos and don'ts. Pag ginawa mong dos, okay. Pag hindi mo ginawa, para bang ipumunta si Jesus dito, sinasasahin mo na yung batas. Pumunta siya dito, those who believe in me shall receive everlasting life. Parang condemn mo na yung do's and don'ts. Tutok mo na tayo doon sa gift ba? Yung gift. Di ba sabi niya, siya ang sugo na ama, pinadala siya. Sino mang mananampalatay tumanggap sa kanya, makakatanggap ng? Pending muna yung batas. Hindi ko sinasabi na hindi mahalaga ang batas. Ang pinag-uusapan, yung eternal life, libre. At dito po, pinamamahagi sa lupa, hindi po sa langit. Kasi ang eternal life galing doon, pinababa. At siya yung nangangaral. Di ba, nagbigay siya ng invitation? Lahat ng mga napapagod. Matthew 11:28. Napapagod saan? Sa batas na hindi mo kayang sundin. Sa kasalanan, napapagod ng mga tao. Lumapit kayo. Ang invitation nandito sa lupa in the person of Jesus. Amen? Yung kanyang babalikan, sinisigurado niya, mayroon ka ng Jesus dito sa lupa, tinanggap mo siya, at tumanggap ka na ng Holy Spirit dahil binigay ang Holy Spirit sa iyo nung tinanggap mo si Jesus. Amen? Diba nakita natin noong nakarang linggo, ang Holy Spirit it's like a receipt, a seal, a mark, na pag-aari ka ng Diyos. Ephesians chapter 4 verse 30, Ephesians chapter 1 verse 13, para in the day of redemption. So mayroon ka ng resebo na talagang nagpapatunay, ikaw ay ligtas. At malalaman mo mayroon kang Holy Spirit kasi mayroong fruit. Yung joy, yung love, yung hindi mo naranasan noon. Itong joy, spiritual. Na kahit wala kang pera, sobrang magalak ka. Habang nagagalak ka, malakas ka. Kaya the joy of the Lord is my strength. Peace! Na kahit may gera po sa balibot, may kapayapaan ka sa loob. Amen? Si Jesus kasama yung mga disciples, binagyo na po na malakas na storm. Talagang na-trouble na yung mga disciples, pero si Jesus sa loob po ng bangka at peace. Sobrang payapang-payapa kasi siya ang Prince of Peace. Alam mo, may Holy Spirit ka. Pag ito po'y nagmamanifest, nararamdaman mo joy, love. Iba na yung love mo kay Lord. Dati, lalapit ka lang sa Panginoon dahil meron kang pangangailangan. Ngayon, hindi. Naramdaman mo, kailangan mo siya dahil bahagi siya sa buhay mo. Mahal na mahal mo siya dahil alam mo may ginawa siya sa iyo. Amen. Colossians chapter 3 verse 4. Colossians 3:4. Colossians chapter 3
Verse 4. When Christ, who is our life, sabihin natin our life. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with Him in glory. Ano ibig sabihin dito? Pag nag-appear na po ang Panginoon bilang siya rin ng buhay natin, who is your life, kung paano siya mag-appear, with a glorious body, surrounded with the visible glory of the Lord, ito yung clouds of heaven. Mag-appear ka rin with the Lord, the same body, a glorious body, glorified body. Alam po nyo, yung pag-iisip mo dito, hindi mabagal. Habang tayo tumatanda, mayroon na tayong tinatawag na, ano yan? Yung brain, ano natin, ano tawag dyan? Habang, may mental block ka na, yanin, mabagal na yung pag-iisip. Pag tumatanda ka na, hindi mo na maalala. Si Pastor pala yan, akala ko, Alzheimer's. So, hindi ka na makaalala sa ibang mga bagay. Now, this time, ang brain po natin, yung mga bahagi ng ating katawan, mata, ilong, yung pang-amoy, yung pandinig. Hallelujah. Dati, hirap ka magsalita ng Spanish, English, magugulat ka. The power of God na nasa iyo. Amen? Magugulat ka. Dati utal-utal ka, magugulat ka. Sintunado kapag umawit ka sa Panginoon. This time, perfect voice. Amen! Perfect creature ng Panginoon. Redeemed by the blood of Jesus. Hello? No? Kaya dapat makita ninyo ano yung reality na dadating sa buhay mo sa pagbabalik ni Jesus. Kaya dapat asam-asamin natin kasi mangyayari lang ito pag siya'y dumating na. Amen? Asam-asamin natin. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with Him in glory. With Him. Mag-appear ka with Him, the same kind of life and body. Wow. Amen? Napakaganda kaya na mahawakan mo. Ito pala si Sister Annie. Hindi po tayo manika this time or statwa. Alive. Siguro, pwede mong lapitan si Mary. Ang cute mo, Mary. Si Mary, bahagi po sa church. Kasi nung bumaba yung Holy Spirit, nandoon siya. Hindi pa siya namatay. Yung mga apostoles, bahagi po sila ng church. Kikita mo doon si Pablo, si Pedro. Huwag na niyong hanapin si Judas. Nakuha niyo yung point? Ma-excite tayo, makita mo ang Panginoon at saka yung mga ibang mga lingkod ng Panginoon, mga anak ng Diyos, glorified. Body ang mayroon tayo. 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. Ito po ang sinasabi, 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. And to wait for His Son from heaven. To wait for His Son. Kaya nandito pa rin yung wait. Kaya asam-asamin natin yung pag-antay. At alam natin, yung anak ng Diyos, si Jesus from heaven. Hindi po siya from New York, yung pagbabalik niya. Hindi siya from New Zealand. Hello? Hindi siya from England. From heaven. Sabi dito sa verse 10, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus who delivers us from the wrath to come. Who delivers us from the wrath to come. Now, mayroong mga nako-confuse nga sa body of Christ itong about sa tribulation. Alam ba nyo anong ibig sabihin ng tribulation? Trouble. Tinawag siyang great kasi great tribulation. Bakit? Itong tribulation na ito, wrath po ito. Puot. Judgment po ito. Judgment day. Itong wrath na ito, satanic wrath and divine wrath.
time, pwede mo pang sabihin, if God is for me, if God is for you, who can be against you? But this time, ang Diyos po ay hindi na po for them. Against them na po. Judgment. Kasi hindi nila tinanggap yung bayad na Panginoon na siya na mismo ang nag-sacrifice for you. Sino bang hindi magagalit? Bumaba siya galing sa langit, hinubad niya yung pagiging Diyos niya, kinuha niya yung pagiging tao. Talagang tao, 100%. Nagkatawang tao. Tapos namatay siya, pinahirapan. Grabe yung kanyang karanasan. Nung pinako siya ng krus, pinahirapan ng gusto, pinahiya. Bayad lang para sa akin at hindi tinanggap. Na yun po, judgment ng Ama para sa akin, si Jesus ang nagiging filter, substitute. Siya ang tinamaan, hindi ikaw. Dahil tinanggap mo, dahil hindi mo tinanggap, may kasalanan ka, hindi naman pwede exempt ka. Kasi ang bayad sa kasalanan, kamatayan. Hindi mo tinanggap ang bayad, ikaw magbabayad. Kasi ang bayad po ng kasalanan, judgment. Judgment, death po, judgment po yan. Ang kamatayan, judgment po yan. So kung hindi mo tatanggapin yung bayad, ikaw po ngayon, yung harap sa judgment na Panginoon, wrath of God. Imagine yung Great Tribulation, wrath of Satan's. Ito yung satanic wrath and divine wrath sa Great Tribulation. Nako-confuse po ang body of Christ, kaya may mga katuruan na post-trib. Ang post-trib, after tribulation. Ibig sabihin, after this judgment, doon tayo mararapture. Yung mid-trib naman, in the midst of Great Tribulation. Nandun yung satanic wrath, nandun din yung divine wrath. In the midst doon ka mararapture. Yung pre-trib, before tribulation, before judgment. Yung wrath of God is kasi yung satanic wrath. Now, yung verse 10, malinaw po ito. Balikan natin. And to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus who delivers us from the wrath to come. Yung wrath to come, ito yung Great Tribulation. Who delivers you? Ang ibig sabihin, niligtas ka. Nalalaban niyo sa panahon ni Noah? Padala ang Panginoon ng judgment. Lahat ng tao mamamatay. Iba na yung DNA ng mga tao dahil nag-mix na po ang mga tao noon. Inaasawa na po yung mga tao ng ibang creatures. Sons of God, sabi ng mga theologians, mga angels, fallen angels. Nagbunga ng mga bigante. So yung DNA ng tao, hindi na po tama. Grabe na yung kanilang mga iniisip at ginagawa, masasama na sa harapan ng Diyos. Gusto ng Panginoon, i-judge ang mundo. At dahil may nakita pa siyang taong matuwid, ibig sabihin, itong taong ito, pure pa, hindi pa na haluan, may pananampalataya sa ating Panginoon. Binigyan siya ng instruction, gumawa ka ng arka, doon siya ililigtas. Doon sila papasok. Nung nagawa na po yung arka at natapos na yung mission ni Noah, mangaral sa loob ng 120 years. 120 years. Grabe yung patience ng Panginoon. 120 years. Wala pong church. Isang tao lang nangangaral. Hindi pa kasamang pamilya naghayag. Isang tao lang po. Wala nakinig. Mabuti pa yung mga hayop nakinig. Merong 2x2, merong 7. No? Kasi yung iba doon para sa sacrifice, sa kasalanan ng mga tao. Grabe ang Panginoon, no? Alam niya na dadami na naman ulit ng tao. Ang kailangan nila sa panahon ng Old Testament, hayop. Pinapreserve yung ibang hayop. Hindi para sa pagkain lang ng tao. Para sa kasalanan. Ganun po ka-wise ang Panginoon. Hello? Mabuti pa yung mga hayop. Na alam niya, sacrifice siya sa darating na araw. Pumasok! Kaya yung mga tao, titigas ng ulo. So, nauna muna yung kaligtasan, bago yung judgment. Habang tumataas yung tubig, kasi nagbukas po ang lupa, naglalabas ng tubig, ang kalangitan, nagpapadala din ng ulan. So, dalawa po. Yung lupa, nagbubukas po ang lupa, naglalabas ng tubig. Yung kalangitan, nagpapadala ng ulan. Kaya madali pong lumaki yung tubig. Flood. Habang lumalaki yung tubig, yung arka naman, pataas na pataas. Habang lumalakas po yung tribulation dito, ang body of Christ, the church, paangat ng paangat. In the air. Ito yung Bema judgment na magaganap din sa loob ng 7 years.
Bema judgment, tinatawag din ito na judgment seat of Christ. Ito yung judgment ng mga believers. Iba po yung judgment para sa mga unbelievers. White throne judgment po yun. Ito, judgment, hindi siya negative. Rewarding. Rewards po. Ito yung bangkete, ikakasal yung bride sa groom. Ang groom noon, pag ikakasal siya sa bride, nagbibigay po ng mga regalo. Yun ang culture ng Israel. Grabe yung celebration bago yung araw ng kasalan. At grabe yung mga gifts. Imagine 7 years. Anong klaseng celebration yan? 7 years. Kakaiba kasi wala ka sa lupa. Nandoon ka sa itaas. Mayroon kang connection sa ibang dimension, sa realm of heaven, at nakikita mo rin yung lupa, pinapadalan po ng Great Tribulation. Nagkakagulo ng mundo, tayo naman doon nagkakasiyahan. Tatawagin na yung pangalan ngayon, John from Napico. Kitang-kita na maraming mga tao na mga glorified body din. Nandoon, may malaking table, may mga rewards. Naku, papasok, anong klaseng instrument ang mayroon doon at tunog ng kanta? Tapos tatawagin, Arnold! Patingin-tingin nila sa atin. Di ba ka? 7 years. Eh yung half day lang nga na graduation, ilang estudyante na po tinatawag, tatanggap lang sila ng mga ilang medalya, ilang certificate. Tapos na. 7 years. Anong kainan din meron doon? Kasi sabi ni Jesus, iinom ako uli. May pangako siya. Kakain tayo uli. Yung panahon na yan, sa bangkete. Panginoon. Yung pagkain ng mga angel na mana, pinadala ng Panginoon araw-araw dun sa mga Israelite, this time makakain na siguro ako. Makakain ako. Ito pala. Na hindi na-appreciate ng mga tao, laging nagsasabi, mana na naman. Hindi nila na-appreciate, galing sa langit. Kahit mana lang yun, basta galing sa langit, okay na sa akin yun. Kasi talagang nutritious yun. Walang chemicals. Sobrang organic. Kasi galing sa langit, di ba? Pero yung mga tao dito, Panginoon. Grabe yung complaint, grabe yung reklamo. Kahit mana araw-araw, okay na sa akin yon kung yan man ay supply galing sa langit. So tayo po, ang paniniwala natin, marami pa mga verses, makikita nyo, lalo na pagpasok natin sa Book of Revelation, lalo nyo makikita, ang tribulation, kasunod po yan sa rapture. Mauunawaan niyo yung chapter 1, chapter 2, chapter 3. 2 and 3, ito po yung about sa churches. Di ba may 7 churches binanggit? Pagdating sa chapter 4, mayroon pong changes yun. In between sa chapter 3, diyan sa chapter 4 mismo, mayroong mangyari, ito po yung rapture. Tapos papasok pa dito yung Antichrist, Great Tribulation, Millennial Reign of Christ. Diyan makikita nyo. Pag hindi ito maging clear sa inyo, pwede kayo maniniwala na ang rapture, mid-trib or post-trib. Kasi may nakikita kayo doon sa Book of Matthew, talagang parang ganon. Kaso lang, hindi nila nakita, nung magsalita si Jesus, hidden pa po ang church, hindi pa isinilang. Kausap niya, elect people din. Chosen people din yan. Bansang Israel. Yun po yung Olivet Discourse doon. Iba po yung church. Nandito sa Revelation, makita ninyo. Pinaliwanag din ni Paul yan. Kasi si Paul, nakatutok siya sa church. Galing siya sa bansang Israel, kabahagi doon sa elected people of God sa bansang Israel. Nakita niya mayroong changes. Nag-shift. Kasi ang bansang Israel, nireject po ang Savior. Gumawa uli ang Panginoon ng bagong bansa, composed of Jewish believers and Gentile believers. Siya yung bride. Hello? Siya yung bride. Kaya dapat taas noo ka.
Hindi ka lang basta servant ng Panginoon, hindi ka lang basta child, you are considered as part of the bride of the groom. Naku! Glorified body ka na, nagliliwanag pa yung kasuotan mo, yung buhok mo talagang shining, yung mata mo, ay Panginoon, yung lens kakaiba. Pag umiti ka, shining. Talagang yung pag tumawa ka, talagang totoong tawa na hindi parang, may mga taong tumatawa pero parang umiyak. May mga nakikita ko, tumawa na tumawa pero parang umiyak. Yung kanyang mukha, dahil siguro dala sa sobrang problema, tumawa na pero parang umiyak. That time talaga yung tawa mo talaga. Kasi ang matatanggap mo doon forever and eternal na yun. Eternal na yun. Yung mga hinanakit mo dito, kabigatan, bahagi lang sa buhay mo, napakaikling panahon lang. Umabot ka lang ng 80 years, 90 years, 100 years, napakaikli compared sa eternity. Lahat na natanggap mo sa Panginoon, kasama ang Diyos, Holy Spirit, Heaven, mga makikita mo mga creatures doon, kapamilya mo sa Panginoon nandoon, ikaw nandoon, lahat forever na yan. Hello? So, nakikita na ba natin? Now, first, huwag kayong makonsyos sa time, ano? Alam mo niyo, pag nangangaral ako, parang nasa Bible school. No? Hindi lang ito para i-comfort kayo, kundi gusto ko ma-doctrinated tayo. Kasi may mga taong hindi nila naintindihan. Pasalamat lang ako sa Panginoon, bago pa ako sa Panginoon, yung mga books na gusto kong aralin, Revelation, Hebrews, Daniel, Book of Romans, Galatians, Ephesians, ito yung Genesis. Ang Bible, ilang beses ko na po nabasa yan from Genesis down to Revelation. Talagang yung init ng aking pag-aral, itong Revelation. Kasi ang Daniel, selyado pa, hindi pa maunawaan yung Revelation doon. Pagdating sa Book of Revelation, revealed, ano yung mga nakatago? Na na-reveal ng Diyos doon kay Daniel, hindi po maintindihan ng marami yan. Pagdating sa Revelation, revealed. Pero kahit revealed yan, hindi naintindihan ng marami kasi symbols. Yung isa lang doon, may kabayong puti, may nakasakay. Mayroon sa chapter 6, mayroon din sa chapter 19, kung hindi ako nagkakamali. Now, iba dito yung kabayo na may sumakay, hindi po si Christ yun sa chapter 6, Antichrist. Now, kung hindi mo alam, context, culture, at language. Na pagdating sa 19, ganun din, may setting, kabayo, sumakay, si Jesus na po yan, galing sa langit. Yung doon sa chapter 6 na may horse, may nakasakay din. Sa Antichrist po yun. May mga symbols. Ang dami. Isang example ko lang sa inyo yan. Hello? Nandiyan pa ba tayo? Now, 1 Thessalonians chapter 2. Chapter 2, verse 19. 1 Thessalonians chapter 2, verse 19. For what is our hope, or joy, or crown of rejoicing? Is it not even you in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? Is it not even you in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? Yung pinaka-joy ni Pablo, crown of rejoicing, ay makita niya yung mga taong na akay niya sa Panginoon, na kasama niya, tatayo din doon sa coming of the Lord, kasama ni Jesus. Huwag kayong magsawa, mag-evangelize at mag-disciple. Kasi isa sa magbibigay ng kagalakan na sobrang masaya ka, makita mo yung mga taong nadala mo sa Panginoon. May reward ka rin doon. Hello? Naririnig naman nyo yung crown of life, crown of righteousness, daming crowns. Dadating tayo dyan pag nag-aaral na tayo Revelation. Ano yung crown ang mayroon yung mga pastor? Mayroong ibang crown dyan para din sa mga pastor. Ano yung mga crowns na mayroon tayo sa paglilingkod mo sa Panginoon? Itong crowns na ito, hindi nag-fade. Eternal. Hello? Now, Amen. Chapter 4, verse 13. The same book, 1 Thessalonians. Chapter 4,
verse 13 to 18. Chapter 4 na tayo. Mula verse 13 hanggang 18. But I do not want you to be ignorant. Na alam natin, mayroon po mga mananampalataya na ignorante. Ibig sabihin, hindi nila alam ano yung mga salita ng Panginoon. I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep. Na yung mga namatay na mayroon pong Panginoon, sa paningin ng Diyos, sila natulog lang. Nalala niyo one time si Lazaro namatay? Gustong bisitahin ng Panginoon kasama yung mga disciples. At sabi ni Jesus, puntahan natin si Lazaro dahil siya natulog lamang. Akala ng mga disciples na natulog lang, pero this time patay na po si Lazaro. Kaya sabi nila, bakit kailangan pa natin puntahan? Natulog lang pala yun eh. At sinabi ang totoo namatay. Yung mga mananampalataya na namatay, sa Panginoon, tulog lang sila. Yung kanilang katawan, inactive. Pero yung kanilang spirit, sa araw na sila namatay, automatic na sa Panginoon diretso. Subuhay yun. Amen. Yung kanyang katawan, inactive. Kaya bubuhayin mo na yan, itatransform ito, maging glorious body, magkaroon ng reunion. Yung katawan niya, saka yung kanyang spirit. Amen? Intindihan ba ninyo yan? Yung spirit niya, mayroon ng buhay. Eternal life. Nandoon yung Holy Spirit, nandoon si Jesus. Isa na sila. Ibig sabihin, yung life ng Panginoon, yun ang kanyang life. Na yung katawan mo, na nandoon sa libingan, ang sabi ng Bible, natulog lamang. Ibig sabihin, hindi siya active. Kasi pag tulog ka, di ba, hindi ka active. Alam natin, kurap na yung katawan, gano'n, pero lest you sorrow as others who have no hope. May mga taong ang pag-asa nila dito lang sa mundo. In verse 14, for if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with Him those who sleep in Jesus. Yung mga namatay na sa Panginoon, natulog lang. Verse 15, for this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive, tayo daw na buhay, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. Ito yung sinasabi ko sa inyo sa pagbabalik ni Jesus. Tayo na mga nanatiling buhay sa pagbabalik ni Jesus. Mauna muna yung mga namatay, yung mga natulog lamang, na nasa libingan, sasalubong sa Panginoon. And in a twinkling of an eye, susunod tayo. So, ganun lang kabilis. Kasama ka na. Susunod. Walang hila sa'yo na demonyo na parang magkaka-traffic dahil mayroon pong hila sa'yo na demonyo na hindi ka paakyatin. Walang makakadlang. Walang makakalapit sa'yo na demonyo dahil this time, glorified body ka, nagliliwanag ka. Hindi ka kayang lapitan ng presensya ng kadiliman. Amen? O baka hilahin ka ng kapitbahay mo, hindi ka pa nakapabayad ng utang. Walang pwede makakahila sa'yo. Talangbig lang, mawala ka sa kanilang paningin. Magdi-disappear ka. Amen. So at least yung mga naririnig ninyo na pangangaral, ngayon nakikita na niyo sa Bible, nandito pala yan sa Bible. In verse 16, for the Lord Himself will descend from heaven. Ang pinag-aralan natin, ascension, ascend. Now this time, ito yung pag-descend, pagbaba ng Panginoon. Mangyayari yan. Kaya asamin natin talaga yung second coming ng Panginoon. Magkaroon tayo ng longingness. No? Dahil babalik ang Panginoon. Okay? For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. Ang Diyos pala may trumpet. Kaya yung rapture po, Feast of Trumpet. Kasi maririnig ninyo ngayon yung ano klase tarutot kaya? No? Hello? With the voice of an archangel, gamit yung trumpet of God. Amen. And the dead in Christ, yung mga namatay na nasa Panginoon, will rise first. Sila ang unang mabuhay. Kung ako ay nandoon na, ikaw ay buhay pa, ako ba unang mabuhay sa iyo? Ako ang maunang pupunta doon sa ulap kung saan ang ating Panginoon, in the air, na mariresurrect, na mababago po ang aking katawan. Susunod, ikaw na naman. In a twinkling of an eye, ganun lang kayo. Okay? Nandyan ba tayo?
And the dead in Christ will rise first. Then who we are, alive and remain, shall be caught up together with them. Shall be caught up together. Kaya dito nakita niyo yung salitang caught up. Walang salitang rapture sa Bible. Makikita natin caught up. Amen. Aangat tayo ng Panginoon. This time, in the clouds. So, iangat ka ng Panginoon, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So, ang Panginoon this time may ka-appointment. Ang ka-appointment niya tayo, imi-meet up tayo ng Panginoon doon in the clouds. Amen? Tapos, masisilip nyo doon, napakarami mga angels this time, mighty angels ng ating Panginoon. Excited ba kayo na mangyari ito? Amen. O baka gusto na lang kayong mananatili dito sa virus sa mundo? Dahil ang virus talaga palakas ng palakas. Praise God. Chapter 5 verse 9 and 10. 1 Thessalonians chapter 5 verse 9 and 10. So chapter 5 po tayo. For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. God did not appoint us to wrath. Kaya hindi na po tayo pwedeng dumanas sa tribulation. Kasi hindi po tayo inappoint ng Panginoon para dumanas doon. Ulitin ko yan ha. For God did not appoint you to wrath. Ano yung wrath? Yun yung great tribulation. Satanic wrath and divine wrath magkakasama. Sabi ng Panginoon, for God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Tulad ni Noah, hindi po siya in-appoint ng Panginoon doon sa judgment na maranasan niya. Kundi maabot ni Noah yung kaligtasan sa pamamagitan ng arka na ginawa din niya. Si Noah pang gumawa ng arka niya para sa maligtas. Ikaw, wala ka nang ginawa. Binigay na lang sa'yo na libre. Ang gumawa, si Jesus. Si Noah, para maligtas siya sa wrath, sa judgment, siya ang gumawa ng arka. Sumunod lang siya doon. Ikaw, hallelujah. Amen. Now, verse 10, who died for us, and whether that whether we wake or sleep, we should live together with Him. Amen. So, kailangan nasa puso natin na nandoon yung pananabik. Yun po yung number 5. Number 6, hindi na magtatagal. John chapter 14 verse 2. Alam natin yung John chapter 14 verse 2. Puntahan natin. Yun na number 6. To prepare a place for us. Kaya ang Panginoon kailangan niyang umakyat doon po sa kalangitan. Isa sa benefits doon, ipaghahanda tayo ng Panginoon ng mansion. Sa verse 2, in my Father's house are many mansions. Ngayon si Nanay Maria, salamat, mayroon siya natitirahan dito. Doon magugulat ka, ang laki pala binigay ng Lord sa akin dito sa kalangitan. Alam po nyo, hindi po mansion ang nakasulat sa Greek. Region, a place na may mga malalaking building para sa iyo. Bakit? You are a child of God. Naintindihan ba din yan? Kung ikaw po anak ng isang presidenteng Amerika at ang iyong tatay nasa malaking palasyo, yung bahay mo rin napapagawa sa tatay mo, hindi po maliit. Kasi anak ka ng presidente. Now, ang tatay mo, siya po yung creator of the universe. Ang ibibigay na lugar sa iyo, hindi na po ganito kalaki ng condominium ng Makati, condominium ng Port Santiago, na parang nalakyan ka na ng condominium. Yung mansion dito sa Greek word, hindi po mansion, a place. Para bang isang region, mayroong malalaking building, sa'yo yan. Na mayroon ka mga bantay, mga angels. Na pwede kami bumisita. Nanay Maria, wow.
Hello. Kaya kailangan ng Panginoon bumalik. Pang-pito na benefits. Bakit kailangan mag-ascend ng Panginoon? Deliverance from wrath. Kanina na-mention ko na yan. Now, for more details in that, sa Book of Revelation, doon natin makikita. Amen? Deliverance from wrath. Kasi, sa pag-akyat niya, bababa siya tayo sa salubong din. Tapos, instead na wrath ang sayo, ikaw po, hindi ka inappoint ng Panginoon for wrath. At least malinaw na sa inyo ngayon. Bakit naniniwala tayo na ang atin po ay hindi po mid-trib? Hindi po tayo post-trib? Kasi ang Bible, nagsasabi, hindi ka inappoint ng Panginoon for tribulation. Ang sabi kasi ng marami, kailangan dumaan ka talaga ng tribulation para matest yung faith mo. Anong test? Kasi yun nga yung Matthew, nung magsasalita ang Panginoon. Papakita ko sa inyo next meeting sa pag-aaral natin sa Revelation. Papakita ko sa inyo anong mga pinagbabasihan nila. Yung pangusap ni Jesus dun sa mga disciples, na ang konteksto dito wala pang church. Ang pangusap niya dito, kausap niya ang bansang Israel na nirepresentahan ng mga ilang mga Hudyo. Amen? Nakita na ng Panginoon na mayroong remnants doon sa tribulation, mayroong mga matitira. Kasi mayroong 144,000 evangelists na mga Hudyo. Maniniwala na yung sinasabi nilang Jesus na impostor, siya pala yung totoo. Kasi bababa talaga siya, mabubuksan yung kanilang isipan pagkatapos na napartay sila doon sa gospel. Kasi mayroon pa talagang pangangaral. Bagamat wala na yung church, mapalad ang panahon natin ngayon, mayroon pa church. Habang may church, yung Holy Spirit active sa pamamagitan ng church. Pag nawala na po yung church, kawawa yung mga tao. Iba yung pagkilos ng Holy Spirit dito sa mga Hudyo. This time, pahirapan. Ngayon nga, may mga tinatawag na borders, sinanapan ngayon na vaccination card. That time, dahil marking ng 666, at literal, mayroong antichrist talaga na magro-rule. Literal. Diablo in the person ng antichrist. Kung si Jesus mag-reign ng 1,000 years, literally, yung antichrist mag-reign din siya, siya yung mauuna. Naunahan pa niya si Jesus, pero maiksi lang yung panahon niya. May mga miracles matitindi. Gagamitin niya yung mga militar sa bawat bansa against Israel and against the church na natitira. Kasi may mga believers pa na naiwan. Eh, huwag tayong magpaiwan po. Kahit minsan umiiyak ng puso natin, nasasaktan tayo kasi ang ating paglilingkod sa Panginoon, mayroon talaga mga battles, struggles. Pero, pag natutunan mong dumipindi sa Panginoon at nagbibilang ka, ang araw ko sa mundo, bilang na lang. Kasi nagkakaedad na tayo eh.